John Sultan at ang aking pamangkin na si Kian Patrick Sultan. Maaring nananyahan din po para maganda. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Inaanyayahan ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng ating scripture reading. Bubuksan ang ating Bible sa Roma 4, chapter 4, verse 20. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumitibay ang kanyang pananampalataya. Ayan ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na makaupo. Dito ko sa kapila. Sa kapila, bebe. Sit down. Dapat tayo may pananampalataya, magtiwala at umaasa. Dahil mabuti kung ang pananampalataya ay sa Diyos tayo magtitiwala. Katulad ng ipinangako ng Diyos kay Abraham na darami ang lahi niya pero may malaking hadlang doon. Matanda na siya at wala siyang anak. Nang mainip sila ng asawa niyang si Sarah sa katuparan ng pangako ng Diyos, sinikap nilang alisin ang hadlang. Gumawa sila ng paraan para magkaroon sila ng anak. Bunga nito, nagkaroon sila ng problema sa kanilang pamilya. At mababasa yun sa Genesis 16:21. Ang lahat ng pagsisikap ni Abraham para magkaanak ay walang mabuting na idulot. Pero sa huli, kinilala pa din siya bilang isang lalaking may malaking pananampalataya sa Diyos. Nananalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinasabi sa kanya. Sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuturing na matuwid ng Diyos. Natupad ang pangako ng Diyos kay Abraham, hindi dahil may tiwala si Abraham sa sarili, kundi dahil may pananampalataya siya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malaki ang nagagawa kung sa Diyos tayo nagtitiwala. Manalangin tayo. Panginoon, ngayon ang araw na pinili mong banal na araw upang purihin, pasalamatan, handugan at sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat Panginoon sa biyaya at sa lahat ng pagpapala. Sa aming pagpapatuloy, gabayan at patnubayan mo kami Panginoon at naway ikaw ang mangunguna sa bawat hakbang na aming gagawin. Ilayo mo kami sa lahat ng aming mga kaaway. In Jesus' name I pray. Amen. Tinatawagan ang lahat ng worship team para sa pag-ari. Si Ate Arlene. Ito ang mic mo. Ikaw nag-lock niya kanina, balik ka. Mali kasi. Sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitin.
sa kusina, panghugas. Hindi. Joy to the world. Dahil, anong dahilan? Dahil dumating na si Jesus. Nasa puso niyo na ba si Jesus? Amen, no? So marami pang bakante tayong upuan dahil busy ang lahat, na? Busy sa pagluluto, busy sa mga bisita, na? Pero dapat unahin natin ang reason of the season, na? Ang rason ng ating kaabalahan ngayon ay yung kapanganakan ni Jesus, no? Hindi yung pagluluto ang reason. Panghuli na lang yun. Pwede namang mamaya na lang yun, no? So the reason of the season is Jesus. Si Jesus ang rason. Bakit tayo ay nagkakatipon-tipon? Bakit tayo kumakanta ng joy to the world, no? Joy to the world, the Lord is come. Dapat daw tanggapin, let earth receive their king. Atin siyang hari. Pag yung si mayor nga pag dumadating no? Pinagkakaguluhan. Pag sinabing si Jesus, hindi iniintindi. Na? Sino ba ang higit na makapangyarihan? Yung mayor o yung hari ng lahat ng hari? No? Ang siyang nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Ganun pa man, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa presensya ng bawat isa na nandito ngayon, sama-sama tayong nagjo-joy to the world dahil kay Jesus. At pagpapatuloy na ang ating tagapagsalita, si Ate Lenny Cardenon. Ay, naku. Nahirap tumayo. Baka patay. Mapagpalang umaga ko, tayo po ay mag-aaral. Baka naka-off. Wala doon. Hello, sound. Ready na po ba? Ready na po. Sige po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Narito po tayo upang mag-aral ng kanyang mahal na salita. Sige po. Panginoon, banal, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan na kami po ay nagtipon po sa iyong kalagitnaan. Patuloy mo po namin inaanyayahan ang iyong banal na espiritu upang manahan sa aming mga puso sa oras na ito, upang lubos po namin makamit ang kapayapaan, karunungan at grasya na nanggagaling po sa iyo. Ikaw nawa po ang aming maitaas, mapapurihan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus Christ na aming Panginoon. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ako ay nagagalak dahil kapatid, nalalaman ko na may magandang plano ang Diyos para sa iyo at nandito ka. Ayon sa Lucas 10:2, sinabi niya sa kanila, marami ang aaninin, ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Sabi nga sa katabi mo, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Sabi ko, kaya makinig ka. Pinahintulot ng Diyos na makarating ka dito ngayon. Kasi kalooban niyang gamitin ka. Tanungin mo ang katabi mo, sabihin mo, magpapagamit ka ba sa Panginoon? Sige po, tanungin niyo. Isasagot po niyo ay amen pag nag-oo. Ang pagkakakilala natin sa dakilang pagmamahal, grasya, katapatan at kabutihan ng Diyos ay hindi nagtatapos, kundi ito ay simula pa lang.
Alam mo kung bakit? Dahil naniniwala ako na kasama sa plano ng Diyos na maging pagpapala ka rin sa isa na dito ay mapagbabahagi ng kaligtasan na matatagpuan kay Kristo. Ano ba ang dapat susunod na hakbang natin pagkatapos natin kilalanin at tanggapin si Jesus, si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Ito po ang gawain ng kanyang dakilang tagubilin sa atin. Inaanyayahan ko kung tumayo ang lahat at sabay-sabay po natin igalang ang salita ng Diyos. Sige, mayari po tumayo tayo. Sabi po sa Matthew 28:19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Mayroon po tayong magandang plano ng Diyos para sa kanyang mga disipulo ng Panginoon. Ang tanong, masasabi mo ba na ikaw ay disipulo ni Jesus? Sige po, masukunan po ang lahat. Bilang isang disipulo ni Jesus, una, talagang disipulo ka ni Jesus, dapat may magandang relasyon ka kay Jesus. Nang tinanggap natin si Jesus, binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At dahil anak tayo ng Diyos, dapat may magandang relasyon tayo sa Kanya. Tayo bilang mga anak niya at siya bilang ating Ama. At kapag inaangkin natin na tayo may magandang relasyon kay Kristo, dapat makikita rin sa atin na tayo tigasunod ni Kristo. Ibig sabihin, tayo ay disipulo ni Kristo. Ano po ba ang katangian ng tunay na disipulo ni Kristo? Ngayon, nalalapit na ang Pasko, Kapaskuhan, nais ng Diyos na nasa atin ang katangian na tayo ay tunay na disipulo ni Kristo. Dapat po nasa atin. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay ang tunay na disipulo ni Kristo. Ang pamagat. Ano ba ang pagkakakilala ng pagiging disipulo ni Kristo? Kung disipulo ni Kristo na dapat makikita si Kristo sa buhay mo. Dapat, number 1, nananatili ka sa salita ng Diyos. John 15:4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganun din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kapag ang isang bunga ay napitas sa puno at hindi sa tamang panahon o hindi pa hinog, masasayang lang. Kumbaga bubot pa lang, napitas na. Hindi quality ang lasa, sayang lang. Itatapon na lang at magiging kalat na lang. Ganun din tayo, kapag tayo hindi nakakonekta sa puno, ni Jesus po yun, magiging wala rin pong kwenta. Kapag hindi tayo nakakonekta sa Panginoon, wala rin tayong bunga. Ano ba ang bunga kapag may Kristo sa atin? Dapat may bunga ng banal na Espiritu. Galatia 5:22-23. Ngunit ito ang bungang nakikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, 23, kahinaunan, at pagtitigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin nalalabag ang mga utos ng Diyos. Dahil tayo ay disipulo ni Kristo, at nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, mayroon na po tayong banal na Espiritu
naglibang gabay sa ating pamumuhay bilang Kristiyano po. Pero kung ang tanim ay nakakonekta sa puno, darating ay pero kung ang tanim ay nakakonekta sa puno, darating yung time na mahihinog yan, mapapakinabangan, pipiliin at ibubukod. Kaya ang paanyaya po sa atin, huwag po nating lilipas ang araw na walang salita ng Diyos sa ating buhay. Sino po ba ang makaranas na magtanim? At kapag ang itinanim ninyo ay namunga, ano ang mararamdaman ninyo? Di ba masarap ang pakiramdam na makita ang mga itinanim ay nagbunga? At ang higit na kaligayahan kung ang bunga ay lalago o mahihinog. Dahil magiging excited yung tagapag-ani, matutuwa yan, ganun din si God. Pag nakita niya na hinog ka na sa pananampalataya, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pumayag na pitasin ng kalaban. Sabihin po niyo. Huwag kang pumayag na pitasin ng kalaban. Pag wala kang word of God, papaano malayang makakakilos ang banal na espiritu sa buhay mo? Ikalawang katangian ng isang disipulo ni Jesus, madasalin tulad ni Kristo. Marcos 1:35. Kinabukasan ng madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. Napakaraming dahilan para tayo ay mag-pray. Kaya walang dahilan para hindi ka mag-pray. Ipanalangin yung kaligtasan ng pamilya, kaibigan at hindi pa nakakakilala kay Jesus. Ayaw ba ninyo yung kapayapaan na tinanggap mo kay Kristo? Yung pagmamahal na mararanasan mo sa Diyos ay maranasan din ng mahal mo sa buhay. Kaya ito na po ang pagkakataon na ibahagi mo si Jesus sa pamilya mo para maging siya'y maranasan din niya yung pananampalataya na meron ka. Personal na mga pangangailangan. Yung kakainin araw-araw. Malinis na tubig. Hangin. Pasalamatan mo ito sa Diyos. Kailangan sa mga may sakit, kapayapaan, at marami pang iba. Alam niyo ba na may mga prayer na hindi ninyo pinag-pray, pero pinapakinabangan mo? Hindi dahil deserve mo yun. Kung hindi, maranasan mo yung ibang tao na nagpipray para sa iyo. Kaya napaka-powerful ng prayer. Pray for your family na darating yung time na sama-sama kayong kumpleto na mag-dwell sa presence ni God, sa kingdom of God. Maglaan po tayo ng isang beses isang linggo na prayer and fasting. Bukod sa makatutulong sa ating spiritual, matutulungan din po nito ang ating physical na pangangatawan. Minamahal ang kanyang kapwa gaya ng pagmamahal ni Kristo. John 13:34-35. Kaya isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung papaano ko kayo minamahal. Gayon din naman ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. 35. Kung magmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Ano po ba ang napapansin natin sa talata? Ang sabi po ng isang bagong utos, ang ibinibigay ni Jesus. Alam po natin na ang pagmamahal sa ating kapwa ay matagal na pong iniutos ng Panginoon. Bakit po sinabi niya na isang bagong utos? Kasi makapansin po natin kung ang pagmamahal na iniutos ni Jesus na dati ay mahalin natin ating kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Bakit po ito naging bago?
ang sabi nga po, kaya po ito bago. Sinabi ni Jesus, magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Ibig sabihin, kung paano tayo minahal ni Jesus, kahit na ang kanyang buhay ay isinakripisyo niya para sa ating ikabubuti. Hindi naman po natin sinabi na ibigay mo ang buhay mo para sa isang tao. Kundi isakripisyo natin ito para sa ikabubuti ng iyong kapwa. Paano ba ipinakita ni Jesus yung pagmamahal niya? Ang conditional, kahit naaasar ka na sa kapwa mo, dapat mo pa rin mahalin mo siya kung paano siya minahal ng Diyos. At hindi lang po ito sa isang tao. Dapat magmahalan po ang isa't isa. Halimbawa po, si Ana at si Beth. Hindi magtatagal yung friendship nila kung hindi nila minamahal sa isa't isa. Hindi po ba? Hindi nila minamahal sa isa't isa. Hindi kayo, hindi sila magtatagal kung si Ana lang ang nagmamahal at uunawa kay Beth. Ganon din naman si Beth. Sakripisyo lang. Dahil mahal mo ang kapwa mo, kaya mo magsakripisyo para sa kanya. Halimbawa po sa oras, kahit busy ka, dahil alam mo na nangangailangan ng makakausap yung isang tao, kaya mo siyang isingit sa oras mo. Maaaring kailangan lang niya na may magpapalakas ng kalooban niya sa kanyang pinagdadaanan. Yung kapatid natin sa pananampalataya na alam mong walang-wala, pero meron ka namang maitutulong. Kahit yung sobra mo, na may pinaglalaanan ka na at paggagamitan sa susunod na araw, kung kaya mo namang tumulong tayo. Kasi pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala din sa iba. Maaari din nating pagsilbihan ang isa't isa, kagaya ng ginagawa natin sa ating simbahan. At alam ko na mas marami pa tayong magagawa. Maaari natin pagsilbihan ang isa't isa ayon sa talentong ibinigay sa atin ng Diyos. Hanapin mo kung saan ka tinawag ng Diyos bilang kanyang lingkod. Hindi lang po ito ayon sa spiritual gift. Kung magaling kang kumanta, mag-preach, magturo, mamahala, maaari po tayong makapaglingkod sa iba't ibang paraan. Kailangan ng mag-follow up. Yung mga kapatid natin na dating nagsisimba, pero wala na dito, dapat kumustahin natin. Iyakagin natin ulit. Huwag natin silang susukuan. Naniniwala ako na isang gift din iyong magaling mag-follow up. Gumawa ng listahan. Kailangan i-follow up yung nag-imbita, maghanap ng mga kasama, mag-follow up. Magaling sa game, sa papalaro. Kapag may event tayo, bigyan sila ng task sa gawain sa ating simbahan at iba pa. Since maraming harvest, ang bawat isa ay bigyan ng tupa na aalagaan. Kapatid, binigyan ka ng tupa na aalagaan. Mga invited mo na tumanggap kay Kristo. Ibig sabihin, kumilos ka na. Kung walang great challenge, walang great victory. Ask kung sino pa ang willing mag-alaga o magturo sa paglago ng espiritual. Tulungan po natin ang isa't isa. Sulitin mo yung presence, sulitin mo yung pagre-reserve mo. Mag-invest ka na rin ng mga time para i-share yung mga tao. Example, yung mga kapatid na minsang umattend sa atin, simbahan. Hindi sapat na i-share lang natin sila na mapa-attend lang sila. Remember, yung salvation, maintain,
Help them also to maintain your salvation na na-receive nila. Bakit po? Kasi pwede po itong mawala. Sayang naman. Huwag mo siyang sayangin. Ang mga tao na nangangailangan din ng pangalagaan ang kanilang kaligtasan. Kaya kailangan po nating kumilos. Kailangan po nating mag-effort. Palagi po nating tatandaan, sino po ba ang mga tinawag ng Diyos? Yung mga taong kumikilos, yung mga taong hindi tamad. Si Peter, mangingisda. Siya nung tinawag ng Diyos. Si Mateo, nangungulekta ng buwis. Si David, nagpapastol ng mga tupa at marami pang iba. At nung tinawag sila, tumulong agad sila sa pagtawag ng Diyos. Ganun din sa trabaho. Kapag tamad ka, walang kukuha sa iyo. Ang dami kayang mas deserving. Bakit ikaw ang pipiliin? Ano ba ang kaya mong i-offer? Ano ang kaibahan mo sa iba? Isa lang po ang minimithi ng bawat isa. Na kapag dumating na po ang oras na haharap tayo sa Panginoon, ang gusto natin marinig na tayo naman ay maparangalan ng Panginoon. Matthew 25:21. Sumagot ang amo niya, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil laging matapat ka sa kakaunting pinagkatiwala ko sa iyo, ipamamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika, magbahagi ka sa aking kaligayaan. Pagnilayan mo, ikaw ba ay kabilang sa tunay na disipulo ni Kristo? Pagsasabuhay, ano-ano pa ba ang katamian ni Kristo na dapat mong palakasin sa iyong mas maipamuhay bilang isang tunay niyang disipulo? Ano pa ang hinihintay mo para gawin ang mga sumusunod na hakbang upang maging tunay na disipulo ni Jesus? Laging mayroong isang bagay na maaaring gawin bilang isang dahilan upang hindi makatugon sa pagtawag ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag mong hayaang huminto ka sa gawain ng Diyos dahil may gampanan ka na pinagagawa ang Diyos at inaanyayahan kita, kapatid, na pagsunod sa tawag ng Diyos. Ito na lang po. Ama namin banal, puno ng awa at pagmamahal, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil pinagmumulan ng tunay na kagalaman na hindi mananakaw sa amin. Dalangin po namin na panatilihin mo po sa amin at pag-alabin ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyong pangalan. Patuloy mo po kaming gawing karapat-dapat na maging tagasunod mo, na nasa pagdating ni Yesu Kristo ay haharap kami ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Pinupuri at pinapangalan ka po namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Parang kukunti po ang pumalakpak, parang hindi po kami tuloy sa mensahe ko. Kasi ang inaantay po ng mga kapagsalita dito, wala gusto na po. Hindi kasi ang mensahe ko po, hinahamon po tayo, kaya inisip ko na ito ang sabihin. Kasi po sabi, kumilos na po tayo. Tayo binigyan naman ng Panginoon ng ano. Sabi nga po yan, pray tayo and fasting. Upang ang ating mga buhay ay tayo makapag-akay dito sa Panginoon. Kaya inaasahan ko po na sa susunod na buwan, year 2025, marami po ang attend dito. Sa pamamagitan po natin lahat. Kasi po, tayo may mga salita na ng Diyos na dapat natin gawin. Yun lang po. Salamat po. Ate Will.
atin nananatili. Na? Tayo ay nasa kamay ng Panginoon. Yan. Ganyan, hawak-hawak tayo ng Panginoon ang buhay natin. Sino dito ang gustong tumalon at magwala lagi? Meron ba? Akala nyo ba hahayaan kayo ng Panginoon? Hindi. Dahil meron na kayong ugat na nakakabit sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang ugat na nasa atin ay royal blood. Hindi type O, type A, type AB, type B1, type B minus. Royal blood. Ha? Hindi yan basta-basta. Kasi ang dugo na itinigis ng Diyos doon sa Kalbaryo para tayo ay matubos ay hindi basta-bastang dugo. Hindi ordinary dugo. Hindi mo pwedeng bilhin sa palengke. Yung dugo ng baboy, pwede kang bumili. Pero ang dugo ni Jesus, never, hindi natin afford na bayaran. Kaya, pakaingatan natin ang identity natin. No? Kumbaga sa ating ID, meron tayong Kristo dito. Kristo. Kaya sa bawat pagkakamali na nagagawa natin, sino ang napapahiya? Kaya nga marami nagsasabi, oh, may dala-dala ng Bible yan. Pa-Bible. Pero ang buhay, no? Sino ang pinapahiya natin? Si Kristo na dala-dala natin sa ating buhay. Kung talagang inaangkin natin na your life is Jesus, that you are committed to serve the Lord, prove it. Sa taong 2025, i-prove natin na tayo ay talagang karapat-dapat na tawagin disipulo ni Kristo. Ano pa ang sabi? Minamahal ang kapwa, bukod sa nananatili, madasalin, makikita ang bunga ng Espiritu, ano pa? Sabi nga ni Ate Lenny, no great challenge, no great victory. Ha? Sa ngayon, hindi pa natin makikita yung victory. Huwag natin pangunahan ang Diyos. Gawin muna natin yung nakaatang sa atin na gawain. Na? And ang Diyos hindi nagpapautang, tandaan natin yan. Anything that you do in His name, we will be rewarded. No? Depende yan sa ating ginawa. Pero meron tayong reward. No? Sino dito ang tumanggap na kay Kristo bilang Lord and Savior na pala? Lahat na ba? Amen, no? So pag sinabi natin Lord, ano nga ibig sabihin ng Lord? Pag sinabi natin Panginoon, anong ginagawa natin sa Panginoon? Sinusunod natin ang Panginoon. Na? Hindi lang yan, kaya nga, hindi lang yan ordinary na my Lord, my Savior. Alalahanin natin yung ginawa ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Dati tayo ay alipin ng kasalanan, nabulid tayo sa kasalanan, at ang tungo natin ay impyerno, yung walang hanggang eternal damnation, ano yun sa Tagalog? Yung walang hanggang kaparusahan, no? Dapat doon tayo, pero ganoon na lamang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. No? Kaya nga, kumuha siya ng disipulo. Sino ba ang mga kinuha niyang disipulo? Yung bang mga doktor? Yung bang mga abogado? Yung bang mga teacher? Sino ang kinuha ng Diyos na alagad niya? Sino? Ha? Sino ang mga alagad na kinuha? Nagbasa na ba kayo ng inyong Bible? Matthew? Wala. Sino dito ang nagbasa? 5 chapters ng Matthew. Wala pa rin. To 2025 na mga kapatid. No? Dapat magbasa na kayo. Last week ko pa sinabi yan. Magbasa kayo. Kailan kayo magsisimula? Next week, this coming 2 weeks, meron na naman tayo. Kayo ang mag-i-explain yun isa-isa. Isang chapter kay Ate Beth, sa sayo, kay Ate Lenny, lahat. Chapter by chapter. Hindi ko kayo i-spoon feeding, kaya basahin ninyo. Ano na yung sinabi ko? Okay.
naintindihan niyo ba ang mga sinabi ni Ate Lenny, yung naibahagi niya na yun ay hamon? Sino dito ang magkukumit? Sino dito ang tatalima sa hamon ng Diyos? Wala talaga. Wala nagkumit. Paano tayo dadami? No? Sino ang magkukumit na magdadala pa? No? Dapat lahat tayo, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hindi, yes. Pagtaas kayo ng kamay mga kapatid, hindi ang hiya pa. Parang ikinahiya pa natin ang Diyos. Dapat proud tayo dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. And God will reward every one of us. Last 2 minutes, paano makikilala ang tunay na disciple? When you commit your life to the Lord. When Christ is in your heart, and you celebrate Christmas not because of happenings, but because Christ, we remember Christ ay ipinanganak noon some 2,000 years ago para sa bawat isa sa atin. Hindi ipinanganak si Kristo para lang tayo mag-rejoice dito at mag-happy dyan at maghingi-hingi ng ayuda. Hindi nyo ba alam na yan, ayuda, niluluko lang tayo ng gobyerno, pera natin yan. No? So, tinatawagan ko na si Ate Lisa para sa... Kasama pa rin si Ate Lisa. Ang gagawin po ng worship team, aawit sila mga ngaruling. 2 sobre po ang hawak natin, isang dilaw, isang pula. Birthday po ngayon ni Jesus. December. Di ba pag may birthday, niriregaluhan. So, itong kulay pula, ihuhulog po natin dyan sa box. At yung perang nalilikom po natin, ay ipapagawa natin ng building and lot. No? Build the church. Ipapagawa po. Sa kasalukuyan po, ang pera na natin ay 98,000 ang pera po na nasa BDO. Kaya, huwag po tayong maghinayang. Diba? Ang ririgaluhan natin, sabi nga kanina ni Mrs. Pag sa barkada, bihis na bihis ka. Pag sa Panginoon, hindi ka bihis na bihis. Yung sinabi mo kanina. So kung mahal natin si Lord, ihanda po natin, regaluhan po natin. At tinatawagan ko na po ang worship team na pwedeng umawit. Yung brown lang eh. Ano siguro ihulog? Mga ngaruling po sila. Pasko na naman, huwag tuloy ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailanman. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magpawikan. Pasko, Pasko, Pasko naman muli. Ang mga araw na ating pinapamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig na kahari. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Pasko nagdaan, di na ba kung kailanman. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon
Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw ang ating pinakamimigli. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig naglahari. Pasko, 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 Pasko na naman muli, tanging araw ang ating pinakamimigli. Pasko, 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 Pasko na naman muli, ang pag-ibig naglahari.
Operate. And closing prayer. Opening prayer. Operate prayer. Oo, kagad eh. Pinapo-close kagad natin. Manalangin po tayo. Banal at dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa kaloob ng daw ng bawat isa sa amin. Maliit man ito at maliit. Hinihiling po namin ang isasama kami. Kaming lahat upang sa pamamagitan ng biyayang kamay mo ay namin sa patuloy na Panginoon ang Isus sa amin. Panalangin namin na patuloy kami gabayan at ingatan sa lahat ng sandali para kami ay makapaglingkod sa iyo. Tinataas po namin ang kahilingan at panalangin sa pangalan ng Jesus, aming Panginoon. Amen. Amen. Hello po ulit. Hello. Hindi pa pala tulog. Para po sa ating pagbabalita, advance Merry Christmas, no? 22 Wednesday, 25. So wala tayong gawain, na? Kung ang January 1 is Wednesday, wala rin tayong gawain, no? Pero bago 29, gawain tayo ako speaker, no? Magmumulta ang hindi ko makita dito. Dahil wala si Pastor, no? Patuloy natin ipanalangin din pala ang biyahe ni Pastor sa 26, no? Uuwi siya ng Bicol para umattend ng ang golden wedding anniversary ng kanyang kapatid, na? At 29 ng hapon ang balik niya. Kaya panalangin natin dahil laging nasa laman ng balita ngayon na napaka-traffic papunta ng Grabe. no? Ang layo ng mga ang lapit-lapit na lang ng lupi sa lugar nila Pastor, pero inaabot pa daw ng 6 hours. Kaya, mabuti sana kung maganda yung sasakyan niyang nakuha na ng ticket. Ay yung mga magaganda wala na. January 2 pa lang pumibok na lahat. Na? Ay, December 2 pala. Para sa ibang pagbabalita pa, kung nagkataon na ang Christmas, ang 25 ay Sunday at ang New Year ay Sunday din, siyempre meron tayong gawain. Priority natin ang gawain dito, total umaga naman. Na? Para sa mga kapisanan, pinapaalalahanan ko po dito. Sino dito ang mga pangulo ng kapisanan? Pakitaas ang kamay. Kapisanan. Kapisanan ng kababaihan, kalalakihan, worship team, presider, ako yun. Usher. Sino ang usher? Wala kalimutan ninyo. No? So lahat ng kapisanan, pakitaas ang kamay. Yan. Kapisanan ng kalalakihan kayo. Na? Kayo mag-asawa, partner kayo siyempre. Na? Ihanda na ninyo ang inyong mga proposal, ang inyong mga suggestion, dahil meeting natin ang first week ng January. Ilatag nyo na kung ano ang mga plano ninyo for the year 2025. Depende yan kung ano mga kapisanan na kayo ang nag-lead. Na? So patuloy na ipanalangin natin kung ano ang leading ng Panginoon sa atin sa taong 2025, ano ang plano ng bawat isa, mananatili ba tayong ganito na konti, o tinatanggap natin ang hamon ni Ate Lenny. Na? So nasa sa atin yan. At salamat sa bawat isa na nandito. Magpatuloy tayo sa ating Bible study sa darating na January. Na? So, huwag niyong katamaran. Pag sinabi ko magpasa kayo, magpasa naman kayo. Huwag ninyong iasa sa akin dahil ako nabasa ko ngayon. No? Kayo hindi niyo nabasa. Kasi pag ako lang ang magturo sa inyo, maaaring may maungit ako. Pero kung kayo ay nagbasa ng Bible, marami kayong matututunan. Sabi
sabi nga read your Bible. Ano kasunod noon? Pray every day and you will grow. Kailan kayo mga kababaihan, kailan kayo magpapasimula magbasa ng inyong Bible? Ano ba? Ayaw magbasa. Ha? Nag-umpisa na. No, yung hindi pa nakapag-umpisa, mag-umpisa na. Para din po sa inyong ikalalagong spiritual. Tinatawagan ko na po si Pastor para sa panalangin at paspas. Okay, maraming salamat, Ate Lil. Huwag niyong kaliligtan ha, unang linggo ng January, may pagpupulong tayo yung planning and budgeting, kung ano ang mga plano ninyo, magkano ang pagkakagastos ninyo sa loob ng isang taon, ay sabihin nyo na. At dito na rin tayo manananghalian siyempre pag may meeting, general membership meeting. At idalangin po natin na sa darating na December ulit ay magkaroon na tayo ng simbang gabi. Sino po sa inyo ang gusto may simbang gabi? Pakitaas ang kamay. Amen. No, di ba? Talong-talo tayo sa sa kabila. Ang dami. Ang daming nagsisimbang gabi. Kaya lang, pag-uusapan natin yan. Yan, sa planning and budgeting, isama natin yan. Pag-usapan natin ang oras. Kasi sila, alas 4. Ang mga pinanggalingan ko, mayroon pong alas 7 ng gabi. Pwede ang 7 ng gabi. 7 to 8, simbang gabi na po yan. So, pagpupulungan natin yan, pag-uusapan para sa susunod na linggo. Kasi para bang, ako, nakaka-engage sila, ang saya, ang dami-dami nila, no? Ang dami mga kabataan. Pagkatapos, balitaan ko, nagrambulan. Diba? Sa television, sinabi, nagrambulan galing sa simbang gabi. Ano ba yan? Nagsimba pa? Makikipag-away lang. Mga kabataan, alam niyo, mga 12 years old. Ganyan, maggrabe na ngayon. No? 12 years old, 17, ang tatapang na. Okay, so, inaaniya ko pong tumayo ang kapulungan. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At maraming salamat din po sa loob ng 1,000 pagpapala na patuloy po ninyong pinadadaloy sa amin. Lord, dalangin ko po, Lord, na kung mayroon man sa amin na hindi mapadalayonan ng pagpapala, naniniwala po ako, kayo po ang God provider. Dalangin ko po na pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po yung mga may negosyo na sa katunayan nga ho ay 7 araw dati sila naghahanap buhay. Thank God na dahil ngayon ay 6 na araw na lang silang naghahanap buhay. Sa ika-7 naririto na po sila. At kayo na rin po ang may sabi sa Exodo, sa panahon ni Moses, ang blessing po ninyo hanggang ika-7 araw. 6 na araw silang nagtrabaho. Sa ika-7, hindi sila naghanap buhay, pero pinagpala mo pa rin. Dahil sa 6 na araw na yan, ibinibigay mo ang para sa linggo. Kaya nananalig po ako na patuloy mo po silang susuportahan at patuloy din po makapagdala rin sila ng mga kapatiran sa dakong ito. At dinadalangin ko rin po ang aming bansa na kasalukuyan po talaga nagkakagulo, hindi magkasundo at maraming ipinapakita mga dahil eleksyon, kasiraan ng bawat isa na kahit matino, sinisira, ay kasama na po talaga yan sa politika. Kaya nananalig ako, nananampalataya, Lord, na kayo po ang Diyos ng kapayapaan. Nawa, Lord, ay bigyan mo kami ng peace, kapayapaan sa taong darating 2025. At dinadalangin ko rin po ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Kayo po ang Jehovah Rapha. Nawa po, Lord, ay pagalingin po ninyo. Kasama na rin po ang inyong lingkod.
sa dakong ito. At hinihingi ko po sa iyo, Lord, ang iyong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sunday. Merry Christmas and a Happy New Year!